Pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig na siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Ayan, may umabol pa po. Isa pa po. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai, ang pamilya ni El Shaddai. Hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, kami po'y nagagalak at kami po'y amin nakasama sa araw na ito upang magpuri kay Yahweh El Shaddai. Ang inyo pong nasumbungan ay isang charismatic renewal movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang may gawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners International maihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kabutihan, katapatan, kapangyarihan at pag-ibig. Nang sa gayon, tumanggap ang lahat ng taong batbat ng suliranin at kaguluhan, mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak, ang Panginoong Heso Kristo. Sister Agot? Mga kapatid, sisters and brother, we are very happy to welcome you sa gawain ni El Shaddai. Ang mga magasin po na inyong mga hawak ay dyan nakasulat ang mga buhay na patutuo ng ating mga kapatid no kung saan binago sila ng Diyos, pinagaling sa anumang uring karamdaman, pinalaya sa mga masamang bisyo. At sa mga bookmark, nandyan po nakasulat ang mga araw-araw nating gawain, Monday to Friday po sa St. Joseph Church sa Central. Pag Sabado po, andyan sa baba sa church. Pag Sunday, dito sa lugar na pinagpala. At sa magazine naman po, andyan nakasulat ang Salmo 91 na kung saan dinarasal nating lahat as prayer partners mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Maraming salamat. Maaari ba namin malaman kung saang lugar kayo sa ating bansa? Dumaguete po. Dumaguete! Hi, Mary Ann Pagador from Dumaguete. Dumaguete! Daisy Peralta po. Taga Novaliches. Novaliches! Pampanga po. Teodoro Mayari po, taga Pampanga po. Pampanga. Chanchan Laparan po for Surigao. Surigao! Ako po ay si Mary Joey Mawili para Tanay Rizal. Tanay Rizal! Hallelujah! Rizal! Maraming salamat po mga kapatid. Dalangin po namin na hindi ito ang una at huli ng inyo pagdalo bagkos, ito ang simula ng pakipagtipan sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Mari po kayong bumalik sa inyong upuan. Dito.
Ayan. Dadako naman po tayo sa sharing. Sister Agot. Amen. At Sinong ako- pinagpala? At ang una pong mag-sharing ay si Sister Marilu Torres. Amen. Purihin ng Diyos. Glory to God. Mabiyayang hapon po sa ating lahat, my brothers and sisters. At happy 40th anniversary sa ating lahat. At ganun din po kay Brother Mike Zibilarde. Happy birthday po. Gusto ko lang pong i-share ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Dahil po ang year na ito ay ang anniversary. Salamat sa Panginoon dahil nung ako po ay nag-for good 2004, humingi kami ng sa aking brother husband for the first time na dumalo kami sa Luneta. Kaya sabi ko kay Lord, uuwi muna ako para humingi ng anak. Kaya salamat sa Diyos nung pumunta kami sa sa Luneta for the first time naming mag-asawa na umattend. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos dahil sabi naming mag-asawa, hihingi kami sa gabing yon ng anak. Kaya sa pamamagitan ng 1+1 equals 3, yung pang 15, sabi ni Brother Mike, isigaw ninyo ang gusto nyong mapapasa inyo, kung anak, bahay, lupa, mga sasakyan. Kaming mag-asawa, isinigaw naming anak. Kaya praise the Lord sa gabi pong Hallelujah, iyon. praise the Lord. Salamat sa Diyos. Amen. Yung gabi na yon, ipinagkaloob ni Yahweh El Shaddai ang Amen. aming anak Purihin ng instant Diyos. sa pangalan ni Jesus. Yan. Great Kaya Lord, provider. tunay na napakabuti mo. Salamat to God Amen. be the highest Hallelujah. glory. Amen. Ang susunod po na pinagpala ay Sister Lori Beck. Welcome back. God, hallelujah. Amen. Muli po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At binabati ko po kayo lahat ng happy 40th anniversary po. Higit pa po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa Diyos dahil po yung nangyari sa akin noong July 21 po. Hindi ko po talaga akalain na ganun po ang mangyari sa akin. Never po na nangyari ito po sa akin. Subalit nangyari nga po. Kailangan lang po natin ay kumapit sa Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil nangyari po yun sa akin, akala ko po ay hindi na po ako makapag-attend ng gawain. Dahil po, una po na kumakanta kami ng mass, may naramdaman po akong gumanon sa aking puso. Unti-unti pong nangyari sa akin na nagkaroon na po ako ng yung parang nag-numb na po lahat yung aking katawan. Dahan-dahan na po siya paakyat po sa aking ulo. Kaya Lord, maraming salamat at wala na po akong may naramdaman noon. Subalit po nasa memory ko po yung, Lord, wag muna kasi may dalawa pa akong anak na hindi pa po sila nakapagtapos. Hanggat sa nawala na po ako ng malay, ang mga tao po naririnig ko, pero po yung parang sadyang nasa ilalim na po ako ng lupa, na parang wala na po talaga ako may marinig at wala po akong nakakaramdam na po ng malay. Dahil yung buong katawan ko po hanggang dito na po, yung parang makapal na po na makapal. Kaya Lord, pero subalit sa memory ko po, Lord, nais ko pang mag-serve sa iyo. At meron pa po akong misyon na kailangan ko pong gagawin dito sa lupa. Hallelujah. Hanggat sa nakaramdam Amen. po ako ng nasa sasakyan ako na ihing-ihi na po ako. Pero ang sabi ng aking inaanak, Ninang, i-hold mo yung ihi mo. Basta yun lang, hold, hold, hold. Kasi yung mga pangyayari na iyon na hindi ko talaga inaasahan. Amen. Kaya Lord, maraming salamat. Hallelujah. Yes, at binigyan pa po ako ulit ng isa Praise pong the Lord. pagkakataon. Hallelujah. Amen. Maraming salamat Hallelujah. po. Amen. At yung result po sa 21 po, muli ako babalik. At meron lang pong isang binigay na gamot para sa aking puso po. Hallelujah. Amen. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Si Yahweh ang Patuloy great ko at iaalay ko sa iyo ang aking buhay. healer. Higit sa lahat ang Amen. pag-aawi. Amen. Thank you po, Hallelujah. Lord.
kukuhain muna po namin yung mga attention ng ating mga kapatid. Pwede po bang medyo tahimik muna po tayo para marinig po natin yung mga nagsisharing. Salamat po. God bless you all. Ang susunod po na mag-share ay si Brother. Yan. Praise the Lord. Welcome po, brother. Hallelujah. Amen. Pakilala ka muna, brother. Pakilala ka muna po. Hello, pinagpalang araw po sa ating lahat. Praise God. Overjoy lang po. Muli, salamat sa Lord dahil nung mga nakarampong mga sharing ko po, nag-a-apply pa lang. Tapos, everything all right lang. At saka kami yung pag sa panalangin, siya ang ka-prayer partner ko. Kaya yung nung mga sabi ko sa kanya, nadidismaya na siya sa mga training kasi siya lang ang lalaki. Kasi domestic nga naman. Kasama ko po siya sa bahay, pinagpala kami sa aming amo. Amen. Hallelujah. Tapos sa day off talagang hiniling ko, talagang every Sunday. Wow. Amen. Kasama ko rin Pinagpala. po siya dito. Pero sa ngayon, nag-o-observe pa siya. Kaya sabi ko, nahihiya. Kaya siguro ngayon magsasalita na. Amen. Salamat na ka. Sige, ikaw muna. Happy 48th mo po muna sa inyo. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sabi nila ako daw ang mayor. Kasama ko daw ang gobernador. Pero sa totoo nga lang ho, kahit sa panaginip po, hindi dumaan sa akin to. Kasi po, tinutupo ni God. Amen. Magkasama kami, Yes. hindi na LDR. Thank you sa asawa ko. Thank you rin po sa lahat ng nanalangin na andito po kami ngayon. And maraming salamat. To God be the glory po. Amen. Amen. Ang pinagsama ni Yahweh, kailangan laging magkasama. Amen. Ang susunod po ay Sister Nine. Glory to God, Yahweh El Shaddai. Glory to Lord Jesus. Glory to the Holy Spirit. Hindi ko po talaga mapigilan ang presensya ng Diyos sa araw na ito. Nagra-rosary pa lang po, Panginoon. Talaga pang umiiyak na ako hanggang sa makatapos ang misa. October 3 po, August 3, binuksan ko po yung Facebook ng kapatid ko upang tingnan ko ang kanyang account. Pagbukas ko po, kasi birthday po niya ng August 4. Nung pagbukas ko po, iba na po yung profile niya. Nakadamit po siya ng katulad ko kung paano ako nagpapakomunyon. Pumasok na po siya sa lay ministry. Lord, marami pong salamat sa pagtunghay mo sa aming buong pamilya. Hindi lang ako ang tinawag mo, kundi ang kapatid ko pang lalaki. Kasi ang bunso po namatay, siya na lang ang lalaki. Maraming pong salamat, Lord. Tumugon siya sa tawag mo, na katulad kung paano mo ako tinawag sa ubasan na ito. Wala akong may babalik sa iyo, Lord, kundi ang purihin kita, sambahin sa espiritu at katotohanan, at higit ikaw ay aking paglingkuran. Tunay nga po, Ama, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Pero pinatunayan mo, Lord, sa lahat ng aking mga panalangin, sa lahat ng aking mga kahilingan, ay patuloy mong ipinagkakaloob, lalo na higit ang pinansyal. Lord, itataas kita at pararangalan habang ako ay nabubuhay. At habang ako ay naririto sa Hong Kong, patuloy kitang paglilingkuran. Marami pong salamat, Yahweh El Shaddai, sa kalakasan at maraming buhay. In Jesus' name. Amen. Okay, mga kapatid, inaanyayahan na po namin kayong tumayo at dadako na po tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Naihayag po ng ating butihing lingkod, Brother Rod Banyares, sa pangunguna po ng El Shaddai Gospel Music Ministry, kasama ng Naga Group with the liturgical dancer, at sa pambungad na panalangin ni Sister Rowena Nanayo. Purihin natin ang Diyos. Amen. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, patuloy po naming pasalamatan ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Lord, sa lahat ng iyong ginawa sa araw na ito. Salamat po sa banal na misa na aming pinagsaluhan. Ang iyong banal na salita na na-share sa amin na siyang maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. At ganon din po ang iyong banal na katawan na aming tinanggap na siyang nagbibigay ng kalakasan sa aming katawan spiritual. At ganon din po ang banal na dugo na aming tinanggap na siyang naging kagalingan ng anumang karamdaman sa aming katawan, Panginoon. Kaya naman po, Lord, sa mga oras na ito, Iniadalangin din po namin ang mga bagong dalo na pagpalain mo rin po ang kanilang buhay, kung paano po namin kayo nakilala sa lugar na ito. Patuloy ka po na nilang makilala sa kanilang buhay at magsilbing ilaw din sila sa kanilang mga mahal sa buhay. At ganon din po, salamat sa lahat ng mga pagpapala. Salamat sa katagumpayan ng 40th anniversary sa Luneta Park. Salamat, Lord, sa buhay ni Brother Mike. At maraming salamat din po sa pagkatawag mo sa amin sa banal na ubasang ito, Panginoon. At patuloy po namin idinadalangin ang Word of God na isi-share ni Brother Rod Banyares na siyang magsisilbing gabay sa aming pang-araw na buhay, sa aming pagtatrabaho, at sa anuman ang plano mo sa aming buhay, Lord, let your will be done. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak, 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 palakpak para sa ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, harapin po natin ang ating mga katabi. Batiin po natin ito ng happy 40th anniversary! Hallelujah! Sino po ang nagpuyat? Ang lahat na nagpuyat, answered prayer na! Woo! Salamat sa katagumpayan ng ating banal na anibersaryo sa Luneta. Amen. Siklig-lig at nag-uumapaw ang pagpapala ng ating Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumigaw mga pamisampay! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. At salamat sa ating Diyos. Ano po, nakita po natin, napanood natin, damang-dama natin ang katagumpayan ng performance ng Hong Kong chapter. Amen. Hallelujah! Salamat sa ating buhay na Diyos. Glory to God. 40 years na pagpapala. Amen? At another 40 years for us. Nagpunong-puno ng himala ng ating Diyos. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Dahil sa karamihan ng tao, amin po, ako, isa ikaw, isa tayo sa pinili ng ating Panginoon. Amen. Upang siya ay paglingkuran. Amen po? Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga sandali ito, welcome natin ang banal na Espiritu Santo sa dakong ito. Ang lahat ay magsabi ng hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Holy Spirit. We welcome Holy Spirit in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, you are welcome in this place. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, salamat, banal na Espiritu Santo. Wala kang binibigong mga anak mo, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa himala. Salamat sa answered prayer. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah.
you, Jesus. Oh, hallelujah. All honor, all glory, all power to you. All honor, all glory, all power to you. Holy Father, Holy Father, we worship you. We worship. Oh, hallelujah, precious Jesus. Precious Jesus, our Savior. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, thank you, Jesus. We wait on you. Holy Spirit. We wait on you. We wait on you. Holy Spirit. Holy Spirit. We wait on you. For fire. For fire. Oh, for fire. For fire. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Lord. All glory. All glory. And all the power, oh God, belongs to you, Jesus. To you. All honor. All honor. And all the glory. All glory. Yes, Lord. And all the power. All power. Belongs to you, Lord. Oh, Holy Father. Holy Father. We worship you. We worship you. Precious Jesus. Precious Jesus. Our Savior. Holy Spirit. We wait on you. We wait on you. Holy Spirit. Holy Spirit. We wait on Holy Spirit. Holy Spirit. We wait on for fire. For fire. For fire. For fire. Oh, hallelujah. For fire. For fire. Oh, hallelujah. Hallelujah. For fire. Oh, for fire. For fire. Oh, hallelujah. For fire. For fire. Oh, hallelujah. For fire. For fire. Send down your fire, Jesus. Oh, for fire. For fire. Oh, hallelujah. For fire. For fire. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. All honor, all glory, all power to you. Tayo pong lahat. All honor and all the glory, and all the power, oh God, all power to you. Once again, all honor, all the glory, and all the power, to you. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for your revealing your Son, O God. Salamat sa banal na presensya mo, Panginoon. Salamat sa banal na presensya mo, Yahweh El Shaddai. Oh, hallelujah, hallelujah.
Oh, thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yung mahina po na pagpupuri para yan sa ating Panginoon. Hallelujah! Sumisigaw! Hallelujah! May mga dalaw po ba tayong mga panyo? Ilabas natin ang ating mga panyo na yan. Iwagayway sa ating Panginoon. Isa pa! Magsisigawan! Hallelujah! Tayo hindak! Sasayaw sa ating Panginoon. Glory to God! Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah! Tayo magbababad sa presensya ng ating Panginoon. Wagayway ang mga panyo! Hallelujah! Woohoo! Thank you, Lord! Praise the Lord! Kay sarap-sarap! Hallelujah! Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na lang. Tagumpay, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usang na laging uhaw sa'yo. Amen! Hallelujah! Kay sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, Panginoon. Pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway. Minsan ang aming kaaway. Pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na lang. Tagumpay, sumigaw! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usang na laging uhaw sa'yo. Amen! Isa pa, kay sarap-sarap. Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Amen! Ang mga pagpapala mo, Panginoon. Ang pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway. Minsan ang ating kaaway. Pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na lang. Tagumpay, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Amen! Binabago mo ako, Panginoon! Binabago niya ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Iwagayway ang mga panyo na yan para sa ating Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman ang pag-ibig mo ay lagi sapat. Isa pa! Binabago mo ako! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Salamat o Diyos! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon bukas, at kailanman ang pag-ibig mo ay lagi sapat.
laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Sa galak! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Tunay nga pong napakasarap magbabad sa salita ng Diyos. Amen? Amen. 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 Tunay nga po na nandito tayo upang magpuri sa Kanya. Amen. Amen. Inhale, exhale muna po tayo. Inhale. Exhale. Smile. God loves you. Amen. Amen. Tunay nga po napakabuti ng Diyos. Dahil umabot tayo ng 40th anniversary. Amen. Na siksik-liglig umaapaw ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Yes, Lord. Kaya naman, sabi po sa Matthew 28:20, I will be with you even unto the end of the world. Amen. Amen. Tunay nga po, napakasarap Salamat sa na Diyos. magbabad tayo sa salita ng Diyos, na nandito tayo upang magpuri, upang sumamba sa Kanya, na walang katumbas na kayamanan na makukuha natin sa mundong ito. Ngunit sa salita ng Diyos, marami tayong makukuha. Yung buhay na walang hanggan na patuloy niyang ibinibigay sa atin. Amen? Amen. Kaya naman, patuloy tayong magpuri, itaas natin ang ating kamay. Tandaan na pagsuko sa ating Diyos. Kung paano na sinuko ang kanyang sarili sa Kalbaryo, ng krus sa Kalbaryo, ganun din tayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen, Lord. Amen, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Yes, Lord. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Oh, faithful, my God. Faithful, you're my God. Yes, Lord. You're the glory and the lifter of my head. Your life, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, Lord. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with Sabay-sabay, Savior of my soul, O Lord. Mga kapatid, sabay-sabay ang hiling natin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, oh my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head.
rules my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be, and I live to worship you, Lord. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, Lord. I give all to be with you. I give all to be with you, Lord. I give all to be with you. To God be the glory. Amen. Hallelujah. 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 Worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Amen. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve
Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of God. Blessed be the name of Lord Jesus. Blessed be the name, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done.
the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkada Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkada Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na nasa langit, muli ka naming sinasamba, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay lagi ng tagumpay sa mga taong nagtitiwala at nananalig sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa tagumpay ng iyong banal na gawain na naganap kahapon sa Manila. Salamat dahil hindi mo pinababayaan ang gawain na ito. Lord God, sa araw na ito, dalangin ko po na muli kayong kumilos sa lugar na ito. Lahat ng naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy mo silang paghimalaan. Patuloy mong iabot sa bawat isa ang tagumpay, lalo na sa aming makahilingan. At umaasa kami na ang himala na ginawa mo sa Maynila ay patuloy mong gagawin sa araw na ito, sa lugar na ito. Na kung paano mong pinagpala ang lahat ng dumalo sa Maynila, lahat din ng naririto ngayon ay makakaranas ng pagpapala na galing sa iyo. Aming Diyos, sa iyong makamay ay aming pinagkakatiwala ang oras na ito. Kayo po ang mangusap sa amin. Kayo po ang magsalita sa amin. Hayaan mo, Ama, na patuloy mong ibigay ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Kaya, Ama, inaangkin na namin na ngayong araw na ito, ang iyong gawain na ito ay pinagpala mo na kanina pa. Kaya sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa, Tanging pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nagagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon,
Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina nakahandang tulungan ka. Hallelujah, narina siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At basahin natin ang ating pag-aaralan sa araw na ito sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 3, Talatang 1 hanggang 10. Ito po ang sinasabi ng Bible. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng paghati o pagtahi. Ang panahon ng pagtatahimik o pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. So pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Amen. Sige po, yung malakas na palakpak bigay natin kay Lord. Glory to God. At dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ay kanyang pagpalain. At ako'y naniniwala na lahat ang tapat kay Lord ay hindi niya bibiguin. Amen. Amen ba? Amen. So, ang aking ibabahagi sa inyo is about there is a time for everything. May panahon ang lahat ng bagay. Sabihin niyo sa iyong katabi, may panahon. May panahon. Ang lahat. Ang lahat. Ng bagay. Ng bagay. So, bago ako magpatuloy, nais ko munang i-congrats ang Hong Kong chapter. Kasi ang ganda po ng ginawa ng Diyos, lalo kahapon, ang sasaya ng ating mga delegates po na nasa Pilipinas, from Hong Kong. Nakakatuwa kasi talaga namang iba ang dating ng Hong Kong sa Pilipinas kahapon. Kaya pagpalain kayo lagi ni Yahweh. At salamat din sa
initiative po ng ating kapatid Sister Tess Vilarde. Alam niyo kung bakit? Kasi nagpagawa pala sila ng malaking banner. Yun ang dala nila doon sa sa parade. Kaya napaka-attractive po ng dating. Bukod tangi, Kaya sabi ko, pinagpala talaga ang Hong Kong. At pag-flash po doon sa Pilipinas, sabay naman dito sa Hong Kong. Kaya nakakatuwa, blessed na blessed po tayong lahat. Kaya salamat din sa mga tao na nakiisa. Lalo yung mga naririto at hindi nakauwi ng Pilipinas, pero sumabay pa rin po doon sa gawain. Pagpalaing kayo lagi ni Lord. Patuloy kayong samahan ng Panginoon. At salamat din po sa ating kapatid kay Sister Cindy, na lagi kong kasama araw-araw, from Monday to Sunday, walang kapaguran. Kaya salamat din sa lahat ng mga naririyan na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Okay, makakapo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti. Ulitin po natin, sabi ng ating pag-aaralan, there is a time for everything. May panahon sa lahat ng bagay. Actually po, ito ay na-topic ko na sa weekdays. Sabi ko, uulitin ko dito kasi ito na yung panahon na dapat nating ipagpasalamat kay Lord. Amen. Kaya salamat kay Lord sa 6 na buwan na ibinigay niya sa atin. So, balikan po natin bakit ito ang ating kinuha sa araw na ito. Kasi sabi ng Bible, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Kaya sabihin niyo sa iyong katabi, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sinong naniniwala na lahat ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras? Kaya hindi tayo dapat nalulungkot kasi may kanya-kanyang panahon yan. Amen. Naniniwala kayo doon? Amen. Basta ang mahalaga, anuman yung ating dinadaanan sa buhay, matuto tayong magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen. Sa amin nga dito, kung ano man ang nagaganap sa buhay natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan ay sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Yun ang sabi ng 1 Thessalonians. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Yun daw ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, ano man ang mga nagaganap, kasi may kanya-kanyang panahon nga ang bawat nagaganap, so ano man daw ang nagaganap sa buhay natin, magpasalamat tayo kay Lord. Yun daw ang nais ng Panginoon, yung gusto ni Lord, na wala kang sisisihin, kasi ang tao ay madalas ay mapanisi. Amen ba? Halimbawa, naglalakad kayo, nadapa yung isa, sabihin nung nadapa, ikaw kasi nagmamadali ka nadapa tuloy ako. Yun ang tao, mabilis manisi. Pero dito, sabi ng Bible, magpasalamat ka sa Lord kung ano ang nagaganap sa buhay natin. Amen ba? Halimbawa, itong, kasi last talk ko po dito, huwag kayo magmurmuring kung bakit si Brother Rod ay uuwi na. Kasi, ito naman talaga ang original design ng mission sa Hong Kong. 6 months lang po. Kaya huwag kayo mag-iisip na bakit yung nakaraan ay matagal, ngayon hindi. Huwag kayo mag-iisip ng ganon. Basta ang atin, magpasalamat tayo kay Yahweh El Shaddai. Yun ang nais ng Panginoon. Lord, salamat dahil ito ang nais mo. Na anuman ang nagaganap, kami ay dapat magpasalamat. Tama po? Kaya halimbawa, mayroon kayong pupuntahan, tapos na-late kayo sa pupuntahan nyo, huwag niyong sisihin yung kasama mo. Na porkin na late kayo, ang kasama mo may kasalanan, kaya kayo na late. Sabi natin, ikaw kasi yung bagal-bagal mo, kaya late tayo. Tatandaan natin lahat na nagaganap ay dapat nating ipagpasalamat.
Kasabi mo sa katabi mo, lahat ng nagaganap ay dapat nating ipagpasalamat. Mayroong bang mga pagkakataon na minsan may mga bagay na para bagang sinasabi natin na kung ganito yung mangyayari, nawa ay hindi na nangyayari. Parang gano'n, mga parang kapag ginagamit natin yung ating sariling kaisipan, para bagang kung alam ko lang na halimbawa, pag abroad ko ay mawawalay at mawawasak yung pamilya ko, sana hindi na nangyari, hindi na ako nag-abroad. May mga ganong situation. Para bagang yung tao nilagay ng Diyos sa Garden of Eden. Nung sila'y nasa Garden of Eden, nag-fail sila eh. Nagkamali yung tao. Kung i-analyze po natin yung pangyayari, pwedeng sabihin ng tao, sana hindi na ako nilagay ng Diyos sa Garden of Eden. Ganito lang naman pala mangyayari. So, ibig sabihin, sabi dito, ang bawat pangyayari ay may layunin ang Diyos. Bawat nagaganap, may layunin lagi ang Panginoon. Kaya hindi po iniutos ng Bible na pagka may nangyayari, sisihin mo si ganito, sisihin mo ang Diyos. Hindi, kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay eh. Tama ba? Ang mahalaga, nagmamature tayo sa spiritual. Nag-grow tayo. Na ibig sabihin, bawat nagaganap ay nakikita natin na mayroon laging gustong ipakita ang Diyos sa atin. Tama ba? Kasi kapag tayo, ay pag may nangyayari, sisihan ng sisihan, magkakasala lang tayo. Kasi hindi mo naman alam kung sa pagsisisi natin, sa paninisi natin ay tama ba o totoo ba yung ating iniisip. Katulad halimbawa, sabihin natin yung tao, nilagay ng Diyos sa Garden of Eden, tapos nag-fail sila, kaya sila pinalayas doon sa Garden of Eden. Kasi nga, mayroong mga nagsasabi na nagtatanong, Brother Rod, alam naman pala ng Diyos na ang tao ay magkakasala doon sa Garden of Eden, bakit pa naglagay siya ng puno ng kahoy doon? Bakit nilagay pa niya ang tao doon kung alam naman niya magkakasala ang tao? Tatandaan natin, hindi natin alam ang eksaktong dahilan ng Diyos. Ang alam lang natin, sa bawat nagaganap, laging may layunin si Yahweh El Shaddai. Tama ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa bawat nangyayari, may layunin ang Diyos. Nauunawaan lang yan ng mga taong nag-grow sa spiritual na bagay. Sabi nga ng binasa natin kanina, may panahon ng pananahimik, may panahon ng pagsasalita. Pag hindi mo nauunawaan at naiintindihan, manahimik ka. Tama ba? Kapag nauunawaan mo, pwede ka magsalita. Pero pag hindi mo naiintindihan, huwag ka magsasalita, kundi manahimik para hindi tayo magkasala. Nakikinig po ba kayo? Kaya sabi po dito ng Bible, bawat pangyayari ay may layunin ang Diyos. Mayroon siyang gustong ipakita at mayroon siyang gustong gawin or mayroon siyang gustong ayusin. Nang ibig sabihin, katulad ng tao, nag-fail. So bakit siya nag-fail? Kasi nga, ang tao, komportable doon sa Garden of Eden eh. Wala siyang problema, lahat nasa kanya. So, wala siyang dapat na isipin sa sarili kasi kumpleto siya eh, ng lahat ng bagay. So, minsan, kung titingnan natin ang situation, bakit pinahintulot ng Diyos mag-fail ang tao at pinalaya sa Garden of Eden? Para maranasan ng tao magbungkal ng lupa. Gaano ba kahirap maghanap ng kakainin? Kasi kapag hindi na ang tao naghihirap ng maghanap ng kakainin, ay minsan wala na siyang iniisip na para sa kanyang sarili. Kasi total, kompleto naman pala ng lahat ng bagay eh. O ngayon, para makita ng tao na mahirap pala magbungkal ng lupa. O umalis ka sa Garden of Eden para maranasan mo magbungkal ng lupa. Para makita mo gaano kahirap hanapin ang pangailangan ng tao. Amen po. Kaya sabi natin dito, mayroon siyang gustong ipakita.
Sa bawat nagaganap at nangyayari, una, mayroon siyang gustong ipakita. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kung mayroong nagaganap sa ating buhay, mayroon siyang gustong ipakita. O kaya halimbawa, may nararanasan tayo na hindi maganda, mayroong gustong ipakita ang Diyos sa atin. Pangalawa, kapag mayroon tayong nararanasang hindi maganda, mayroon siyang gustong gawin. Nakukuha niyo po? Ang buhay Kristiyano, sabi nga na madalas natin naririnig, hindi to playground, hindi to lugar ng laro. Kaya kapag mayroon tayong nararanasan na hindi maganda, mayroong gustong gawin ang Diyos sa buhay natin. Kaya hayaan mo ang Lord na gumalaw at kumilos sa atin. Hayaan mo siyang gumalaw sa iyo kasi we are God's property. Kayo, naniniwala kayo na tayo ay property ng God pag aari tayo ng Diyos? Ngayon, kung tayo ay property ng God, so karapatan niya kung anong gusto niya gawin sa atin. Sino sa inyo mga may bahay? Yung house, may house, yan. Kasi baka mamaya mamali kayo ng interpretation, may bahay, magataas ang kamay ng mga babae, ako may bahay ako. Sabi yung may house, yung mayroon kayong bahay, yan. O taas ang kamay ng mga mayroon ng bahay, yan. O diba? Sarili nyo bang bahay nyo? So nang tawag doon, pag sarili nyo yung bahay nyo, ibig sabihin yung bahay nyo ay property nyo. Tama ba? So ang tanong, kung ang bahay nyo ay pag-aari nyo, may karapatan ba kayong gawin ang gustong gawin sa bahay nyo? May karapatan ba kayong gawin ang gusto nyo sa bahay nyo? Bakit kayo may karapatan? Kasi kayo ang may-ari. Tama? So ganun din sa atin. We are God's property. So ano mang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa kasi karapatan niya yun eh. Bakit niya karapatan? Pag-aari tayo ng Diyos eh. Kaya hindi tayo pwedeng umangal. Halimbawa, sinabi ng Diyos, o ikaw, gagawin ko magandang babae. O aangal ba kayo doon? O sino ang gusto pag sinabi ng Diyos, gagawin kita magandang babae? Sa kamay. O pag sinabi ng Diyos sa iyo, gagawin kitang pangit na babae. Ay wala kang magagawa, pero naniniwala tayo, hindi naman gagawin ng Diyos sa iyo yun. Amen ba? Kasi lahat nga pinapaganda ng Diyos eh. O kaya dito, sabi natin dito, pag mayroong mga nagaganap at nangyayari sa buhay po natin, mayroon siyang gustong ipakita, mayroon siyang gustong gawin. Pangatlo, kapag mayroong mga nagaganap at nangyayari sa buhay natin, mayroon siyang gustong ayusin. Kaya hayaan natin ang God kasi kung mayroon kayong sasakyan, at pag-aari mo yung sasakyan, at yung sasakyan mo may sira, so anong gagawin mo ngayon? Aayusin. Diba? Aayusin mo yun kasi property mo yun eh. Pag-aari mo yun eh. Ganun din sa buhay ng tao. May mga nagaganap, may mga nangyayari, kasi naniniwala tayo na baka mayroong gustong ayusin sa atin ng Diyos. Baka mamaya wala na tayo sa ayos. Kaya hayaan natin ang Panginoon, payagan natin siya na ayusin tayo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hayaan mo ang Diyos na ayusin ka. O sinong pumapayag doon? Kasi hindi naman natin minsan alam ang mga ginagawa natin. Kasi minsan baka mamaya, lumalagpas na tayo, o kaya mamaya hindi na ang Diyos ang nasusunod sa buhay natin, kaya may mga nagaganap, mayroong mga nangyayari para mayroong siyang gustong ayusin. Tama ba? Kaya hayaan natin si Lord ang gumalaw sa buhay natin. So, hindi natin sinasabing kalooban ng Diyos ang mga nangyayari. Kasi
hindi naman lahat na nangyayari kalooban ng Diyos. Kundi, bawat nangyayari ay pinahihintulutan ng Diyos. Example, si Job, matino, maayos na tao, mabuting tao. Kalooban ba ng Diyos na si Job ay magkasakit at mamatay ang kanyang mga anak? Hindi. Pero bakit nangyari yon kay Job? Pinahintulutan ng Diyos. Iba kasi yung kalooban at pinahintulutan. Kasi ang kalooban ng Diyos lahat mabuti. Huwag niyong iisipin na ang kalooban ng Diyos ay hindi mabuti. Lahat ng kalooban ng Diyos, lahat mabuti. Ngayon, kung may mga pangit na pangyayari, pinapahintulutan lang ng Diyos. Malinaw po? Bakit pinapahintulutan? O balikan natin, yung kanina, bakit pinapahintulutan yung mga pangit na pangyayari? Ano sabi natin kanina? Una, mayroon siyang gustong ipakita. Pangalawa, mayroon siyang gustong gawin. Pangatlo, mayroon siyang gustong ayusin. Nakikinig po ba kayo? Sino po nakikinig? Taas ang kamay. Tatlong bagay yan eh. Nangyayari ang mga hindi mo gusto kasi mayroon siyang gustong ipakita sa atin. Nangyayari ang mga bagay na hindi natin gusto kasi mayroon siyang gustong gawin. Yan ang maganda doon eh. Pag ang Diyos ang gumawa, tiyak, dadalhin tayo sa magandang buhay. Pangatlo, bakit may mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa buhay ng tao kasi mayroon siyang gustong ayusin. Pag ang Diyos ang umayos sa atin, tiyak, ilalagay ka sa maayos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ulitin natin, sabi dito, hindi natin sinasabing kalooban ng Diyos ang mga nangyayari sa atin, kundi pinapahintulutan ng Diyos ang bawat nangyayari. Kaya tapiin mo sa balikat ang iyong katabi. Tapiin mo lang muna. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi lahat ng pangyayari ay kalooban ng Diyos, kundi pinapahintulutan ng Diyos. Kasi sasabihin natin, nagkasakit. Ay, kalooban ng Diyos magkasakit ako. Eh, saan ba natin makikita yun na kalooban ng Diyos magkasakit ang tao? Hindi kalooban ng Diyos magkasakit ang tao. Pinapahintulutan lang ng Diyos. Mabuti pa yung sa likod ko, nagre-response eh. O, balikan natin. Bakit pinapahintulutan ng Diyos? Halimbawa, nagkasakit ang tao, nasa gawain ka ng Diyos, napakasipag mo sa gawain ng Panginoon. O bakit minsan ay nagkakasakit ang tao? Anong gusto niyang, ano ang nais ng Diyos sa atin? O, balikan ulit natin yung tatlo. Ano yung tatlo? Mayroon siyang gustong pakita. Pangalawa, mayroon siyang gustong gawin. Pangatlo, yun. Kaya pagka mayroon tayong pangit na nangyayari sa atin, nagkasakit, mayroon siyang gustong ipakita sa iyo. Pangalawa, mayroon siyang gustong gawin sa iyo. Pangatlo, mayroon siyang gustong ayusin sa atin. Amen ba? O ngayon, bakit ito pinapahintulutan ng Diyos? Yun ang tanong. Bakit pinapahintulutan ng Diyos minsan, kasi sabi natin kanina, pagpasalamat mo kay Lord ang lahat ng pangyayari. Pangit man ito, maganda man ito, magpasalamat ka lagi kay Lord. Pero ang tanong doon, bakit yun ay pinapahintulutan ng Panginoon? Una, kaya pinapahintulot ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari to be open-minded. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Maging bukas ang ating isipan. Bakit kailangan nating buksan ang ating isipan? Bakit kailangan maging bukas ang ating isipan? Una, sabi dito, huwag nating iisipin na walang pagbabago.
laging mayroong pagbabago. Amen ba? Yun ang wag nating iisipin na walang pagbabago, Brother Rod. Hindi. Lahat ng bagay may pagbabago. Naniniwala kayo? Example, halaman. Nagtanim ka ng halaman. Bawa ito, tinanim mo. Kapag kahinayaan mo yung nakatanim at inaalagaan, hindi magtatagal, lalaki yan. So, ibig sabihin, nagbabago. Amen ba? Huwag nating sabihin na hindi na magbabago yan, ganyan na lang yan. Huwag. Lahat ng bagay may pagbabago. Minsan napunta kami sa, anong lugar yun? Nanlian Garden. May nag-message po sa akin, sabi niya, Brad, yung mga bonsai dyan, dati maliliit yan. Ngayon ang lalaki na pala. O, isipin nyo, bonsai lumaki. Bukas bang iyong isip? Ako rin, nabigla din ako kasi ang alam ko, bonsai hindi lumalaki. Yun din ang aking alam. Pero sabi niya, alam mo Brad, nung ako napunta dyan, dati ang liliit na mga bonsai na yan, ngayon ang lalaki na pala. Kaya nabigla ako, sabi ko, hindi ako nag-response ha. Sabi ko lang, may bonsai palang lumalaki. So anong ibig sabihin doon? Maging open-minded tayo. Maging bukas ang ating isipan. Huwag nating sarhan ang ating isipan. Dapat bukas yan. Malawak yan. Lagi nating iisipin, huwag nating iisipin na walang pagbabago. Laging may pagbabago. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, laging may pagbabago. Pangalawa, bakit kailangan nating buksan ang ating isipan? Mayroon tayong mga naririnig na wither lang yan. Narinig na ba yun? Wither lang yan. Sabi ng, narinig ito madalas eh. Brad, panapanahon lang yan. Tapos meron ko narinig na walang panapanahon. Narinig ko yun eh, noon pa. Ako naman, parang nabigla ako sa kanyang word na, kasi mayroong nagsalita kasi na, wither lang yan. Tapos nagsalita yung isa, walang wither sa akin, walang panapanahon sa akin. Para hindi ako umimik kasi hindi ko alam kung alin yung tama. Pero ang totoo, mayroon talagang panapanahon. Naniniwala kayo doon na mayroong panapanahon? O di ba mayroong ang kanta doon, panapanahon ang pagkakataon. May babalik mo ka ang... Kaya sabi dito, ito na naman si Brother Rod. Bakit kasi hindi ko maiwasan kasi itong pag gumagawa ko ng outline eh. Basta, ang alam ko lang, preaching the Word of God is not a privilege. Preaching the Word of God is a responsibility. Tungkulin. Kaya pagkasalita ng Diyos ang iyong inhayag, sabi doon, dapat katotohanan. Kasi pag katotohanan, mapagpapala kayo ng Diyos. Amen ba? Kaya sabi dito, ngayon, kung panahon mo, bukas, panahon ko naman. Tama ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung panahon mo ngayon, bukas, panahon ko naman. Naniniwala kayo doon? Ang tawag doon, wither lang yan. Panapanahon lang yan. Kaya hindi tayo dapat nalulungkot kasi kung panahon ngayon ang katabi mo, baka bukas panahon mo naman. Tama ba? Kaya wag nating iisipin lahat ng panahon ay panahon mo. Wag. Kasi masasaktan tayo. Hindi lahat ng panahon ay panahon mo. Panapanahon lang yan. Kaya ang kanta, panapanahon ang pagkakataon.
Ang sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 4, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. May kanya-kanyang panahon yan. Kaya ngayon ay panahon ng pagsasaya. Kaya huwag kayong sisimangot dyan. Magsaya kayo. Kasi panahon ngayon na dapat maging masaya. Alam niyo ba ako, tuwang-tuwa ako kahapon. Sabi ko, ang sigla pala ng Hong Kong, ano? Tingnan niyo sa Manila, nagpaparid sila. Talaga namang ang sisigla nila eh. Ang sasaya nila. Tapos pagdating dito sa Hong Kong, ganun din. Late laang ang dating. Kaya pag sigaw nila, oh, yung mga taga Hong Kong, kamusta? Walang nag-response. Mamaya-maya pinakita. Doon lang nag-response. Woo! Huli na. Pero at least pinakita pa rin, ano? Sabi ko, ang sisigla pala ng mga taga Hong Kong, buhay na buhay. O kaya dapat lagi kayong buhay. Amen ba? Malay nyo, next time, kayo naman na magpaparade doon. Kaya dapat, iniisip nyo na yan eh. Next year, dapat nakaprograma na sa inyo yan. Next year, anniversary, ako naman uuwi. Parang ganon. Sasama ko doon sa parade. Kasi nakaraang taon, hinahanap ko kayo magpaparade. Wala. Kaya wala ko nakita nung nakaraang. Kaya salamat kay Sister Tess kasi nagpagawa siya ng malaking banner eh. Ang pinakamalaking banner ata, Hong Kong eh. Pinakamahaba. Kitang-kita kaya ano? At ang maganda pa nito, talagang binigyan ng karunungan yung mga taga Hong Kong eh. Alam niyo kung bakit? Tumigil talaga eh. Pinauna talaga yung mga saunahan. Kaya kita niyo kung gaano ginaguide ng Diyos yung Hong Kong. Nakakatuwa eh. Napansin niyo ba yon? Tapos paglakad nila, talaga nakaano talaga sa camera. Kaya sabi ko, nawa next year, mas marami pa doon. Malay niyo lahat ng Sunday group andoon. Okay, tuloy natin. Baka natin matapos to. O, sabi dito, bakit pinapahintulot ng Diyos ang lahat ng bagay? Kasi, sabi natin kanina, to be open-minded. Sabi natin sa iyong katabi, maging bukas ang ating isipan. Maging bukas ang ating isipan saan? Nalulungkot sila. Maging bukas ang ating isipan saan? Dapat na lahat may pagbabago, hindi na nanatili. May pagbabago lagi. Pangalawa ay, isipin natin na may panapanahon talaga. Amen ba? May panahon ng pagpunta rito, may panahon ng pag-uwi. Panapanahon lang yan. Kaya hindi kayo dapat nalulungkot kasi, ibig sabihin, may dumarating, may umaalis. Bakit pinapahintulot ng Diyos yon? Para ang ating focus talaga ay kay Yahweh El Shaddai. Amen po? So, pangalawa, sabi dito, bakit pinapahintulot ng Diyos ang mga nangyayari, mga hindi magaganda o magaganda, bakit pinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito? To realize that we are only stranger in this world. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? To realize that we are only stranger in this world. Mapagtanto natin na tayo ay dayuhan lang, estranghero lang sa daigdig na ito. Hindi tayo taga rito. Dayuhan lang tayo dito. Kaya nga ang turo ng Panginoon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Kasi dito sa lupa, tayo ay dumadaan lang. Amen ba?
tayo ay dayuhan, estranghero lamang sa daigdig na ito. Dapat ma-realize natin, mapagtanto natin yon. Huwag nating ubusin ang buhay natin sa daigdig. Hayaan natin na makita natin, mapagtanto natin, darating ang araw, iiwan natin ang daigdig na ito. Lilipat tayo sa isang lugar na inihanda ng Diyos sa atin. Amen ba? Mayroong ang kanta doon, di ba? Hanggang kailan kaya ako'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ang mundo? Sinong magsasabi na ikaw ay huli? Kapatid, halika na't magsisi. O, diba? Tayo ay estranghero lang sa mundo. Sabi mo sa iyong katabi, tayo ay estranghero lang sa mundo. Mayroon ba kayo natutuhan? Baka mamaya, paalis na si brother, wala pa kayo natutuhan. Okay, pangatlo. Bakit kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos ang bawat pangyayari? Kasi dito, ang sabi dito, to accept the fact that there is a time for everything. Tanggapin ang katotohanan, may oras sa lahat ng bagay. To accept the fact. Amen ba? Sa ayat sa gusto natin, yun ang totoo. Tanggapin mo yung totoo. Amen ba? May oras ang lahat ng bagay. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Kung hindi mo pa oras yumaman, huwag ka mawala ng pag-asa. Yayaman ka rin. Kung hindi mo pa oras ngayon, bukas oras mo na. Kaya nga, i-avoid natin yung inggit, yung bawa, yung kasama mo, may bahay na, may kotse na, may asawa na, may anak na, ikaw, ni isa wala pa. Oras na yun eh. Hintayin mo yung oras mo. Amen ba? At huwag kang mawawala ng pag-asa kasi si Sarah, 99 years old, pinagpala pa. Samantala tayo, kayo pala, wala pa kayo sa 70 years old. At kung kayo ay 70 years old na, sabi ni Father, how are you? Sabi ni Father Raja, how are you? May pag-asa. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa kasi mayroong oras sa lahat ng bagay. Minsan nga ang biro ko sa iba, sabi ko sa kanila, huwag kang maiinggit doon sa may sasakyan. Sabihin mo, wow, bago ang kanyang kotse. Huwag kang maiinggit sa kanya. Oras niya ngayon makakotse siya. Pero pag dumating ang oras mo na ikaw naman may kotse, yung kotse niya bulok na. Ikaw, bago ang kotse mo. Kaya huwag kang maiinggit sa kanila kasi may kanya-kanyang oras yan. Oras niya ngayon. Pero after 10 years, oras mo naman. Siya, nagpapaayos ng sasakyan niya kasi sira na. Ikaw, ang gandang patakbo mo kasi bago. O, diba? Andyan pa ba kayo? Kaya sabi dito, upang tanggapin natin ang katotohanan na may oras ang lahat ng bagay. Sabi nga ng Bible, nothing will remain at all. Everything will pass. Everything will disappear. Naniniwala kayo? Or lost. Na walang mananatili kahit anong bagay. Lahat lilipas, lahat mawawala. Kaya yung kagandahan nyo ngayon,
O alangan naman, hindi nyo tatanggapin ang katotohanan. Sabi nga natin kanina, di ba? To accept the fact. Tanggapin ang katotohanan. Kung ngayon maganda ka, pagdating mo ng 80, 90, kung ngayon unat na unat yung balat mo, pagdating mo ng 80, 90, kung ngayon ang bango-bango mo, pagdating mo ng 95, o ang tanong, totoo ba yung sinasabi ko? Hindi. Maniwala kayo kung ngayon amoy BB oil ka. BB oil. Kung ngayon ay amoy BB kulon. Yan. Eh wala naman nagkukulon sa inyo eh. Ang bago-bago mo ngayon, pagdating mo ng araw, amoy lupa. Dahil yun ang katotohanan. Sabi dito to accept the fact that there is a time for everything. Kung ngayon, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, pagdating ng araw, maniwala ka, picture na lang ang gwapo mo. Itataboy mo yung picture mo ngayon, sa picture mo nakaraan, sabi mo, ang gwapo ko nung araw. Tapos ngayon, lolo na ako. Dati ang kisig-kisig ko, ngayon nakatungkod na ako. O, di ba totoo? Kaya walang pwedeng magsabi, Brad, hindi mangyayari yan. Tanggapin natin ang katotohanan. O ano yung isa pang katotohanan? Ngayon, nasa Hong Kong ka. Pwede bang forever Hong Kong ka? Hindi. Darating ang araw, babalik ka sa iyong pinanggalingan. Kasi, ang sabi natin kanina, nothing will remain at all. Everything will pass, everything will lost. Amen ba? Or disappear. Lahat. Kaya nga, napakahalaga na ma-realize natin ang katotohanan. Kaya pag may mga nagaganap at mga nangyayari, sabi ng Biblia, magpasalamat ka lagi kay Yahweh El Shaddai. Kaya ngayon, lagpas na ako ng 2 o 4 na minuto, sinadya ko talaga yan. Nawa, mayroon kayo natutuhan sa aking pagtuturo sa inyo. Tumayo na tayo at tayo po ay manalangin. Hawakan niyo po ang inyong mga daldalahan. Gusto kong i-announce sa inyo na this is my last Sunday. Pero hindi ako kakanta sa inyong harapan. Kasi wala akong boses. Hindi. No. Mag-pray tayo. Hawakan na po ninyo ang inyong mga dadalahan and then let us pray habang umaawit yung ating mga worshiper. So, pasalamat tayo kay Lord for almost 6 months na nagkasama-sama tayo. Nawa sa loob ng maikling panahon ay pinagpala kayo ng Diyos. Hingiin nyo sa Diyos sa araw na ito ang mga bagay na gusto nyong tanggapin at ibigay ng Lord sa inyo. Thank you, Father God. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Dinggin mo ang ibig at awit ng pagsamba. Alay sa'yo.
Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, itataas kita. Sa bawat pangako mo, buong puso nagtitiwala. Kailanman hindi na muling mangangamba. Pagkat ako'y sa'yo, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, itataas kita, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa loob ng 6 na buwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat din, Lord, sa pagbigay mo sa akin ng privilege na makarating sa bansang ito. Biyaya ito, Panginoon, na bigay mo sa akin. Salamat din sa mga tao na ginamit mo, kaya ako'y nakarating sa bansang ito. Kung Michael, Panginoon, kay Sister Tess, kay Sister Cindy, Panginoon, na haligi ng gawain mo sa bansang ito. Salamat sa kanila. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos, at sa mga layman, dakilang Ama na lagi naririto upang gampanan ang tungkulin sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo lagi sila at pagpalain ng buhay, O God. Dakilang Diyos, lahat din ng mga walang sawa na dumadalo sa gawain na ito. Lagi mo silang bigyan ng kalakasan at katatagan. Pagpalain mo lagi ang kanilang mga buhay. Git sa lahat sa araw na ito, dalangin ko na tugunin ang kanilang mga kahilingan. Palayain sila, Aba, sa mga problema sa buhay. At ang lahat na may sakit at may karamdaman ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, Yahweh, at yung mga walang trabaho, Panginoon, maghimala ka sa kanila na sila, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong trabaho. Walang bagay na mahirap para sa iyo, Ama. Salamat at pagpalain mo rin, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan. At pagpalain mo, Lord God, sa araw na ito ang mga hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na namin, Ama, na ngayong araw na ito, lahat kami ay answered prayer na. Amen. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na ako po ay masayang-masaya na nakasama kayo. Amen. So God bless us all. Pagpalain kayo lagi ni Yahweh El Shaddai. Amen. Give
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Very strong. Let the poor say, I am rich. Very rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Announcement? Ay,
Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Marami po ang nalulungkot na basta aalis na lang si Brother Rod. Na katulad nung ating ginagawa, sapagkat hindi po siya makakakanta, pasensya na po kayo, i-pray over na lang po siya ng